Maaga ka, sabi ng matanda habang inaabot ang kaha, at ang boses nito ay magaspang ngunit steady. Iyong tipong hindi na kailangan ng taas para magmukhang may awtoridad. May aasikasuhin lang po, sagot ni Mateo. Hindi siya agad nagsindi. Pinaglaruan lang niya ang kaha sa kamay, pinipisil ang manipis na curtain. Nandito po ba kayo kagabi hanggang matapos? Nagtaas ng isang kilay ang matanda. Hindi ako tulog na tao kapag may putok. May nakita po ba kayong pumasok o lumabas? Napalingon ito sa makipot na daan, sa health center, sa bubungan na tinamaan na ng mahinang araw. Ang problema sa tanong mo, ay akala mo laging tao ang hinahanap kapag gulo. Minsan oras ang mas mahalaga. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano pong ibig sabihin? Kumuha ang matanda ng tabo at dinilig ang mga paso sa gilid ng tindahan bago sumagot. Mabagal ang kilos nito, tila pinapahaba ang pananahimik para mapilitan ang kausap na harapin ang sarili niyang takot. Bago dumating ang ambulansya, may nawalan ng kuryente rito ng ilang minuto. Hindi mo ba napansin? Nanlamig ang batok ni Mateo. Naalala niya ang isang iglap na parang kumurap ang ilaw sa loob ng center, pero sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi niya naseryoso. Gaano katagal? Sapat para mamatay ang maliit na kamera kung luma ang kabit. Kumirat ang sikmura niya. Sinong may gawa? Hindi ko alam. Pero may van na pumarada sa dulo ng eskinita bago ang putok. Walang plaka sa harap. Naka-idle lang. Pagkatapos ng ingay, umalis nang hindi man lang bumubusina. Bahagyang natuyo ang lalamunan ni Mateo. Bakit hindi niyo sinabi sa pulis? Humarap sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito ay hindi galit, pero may bigat ng pagod na nakuha lamang ng mga taong matagal nang nanunood sa mga kapitbahay na nalulunod sa mga lihim ng isa't isa. Dahil may edad na ako para malaman kung sino ang gustong makarinig ng totoo at sino ang gustong mauna sa kwento para siya ang magdikta ng totoo. Hindi siya agad nakasagot. Narinig niya sa likod ang pagdating ng tricycle, ang tili ng preno, ang pagtawad ng isang pasahero sa pamasahe kahit maikli lang ang biyahe. Ganoon pa rin ang barangay. Gumagalaw kahit may dugo pa ang alaala ng kalsada. Sino po kayo? Tanong niya sa wakas. Bahagyang ngumiti ang matanda, ngunit wala pa ring lamang sa ngiting iyon. Ako yung tipo ng kapitbahay na hindi pinapansin hanggat may kailangang alalahanin ang lahat. Bago pa niya maituloy ang usapan, may naglakad papalapit mula sa kanto. Si Lyra, nakasimpleng blouse at maong siya, walang makeup, nakapusod lang ang buhok, at halatang hindi rin natulog ng maayos. Nang makita siya ni Mateo, may kung anong lumundag sa dibdib niya, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa biglang paalala na naroon ang isang taong may dahilan para paniwalaan o itakwil siya. Huminto si Lyra sa tapat ng tindahan at sandaling tumingin sa kanilang dalawa. Bakit ka nandito? Direkta nitong tanong. Hindi siya sanay marinig sa kanya ang ganoong tono. Dati, laging may alang-ng lambot ang pakikipag-usap nito, may distansyang dulot ng hiya, pero hindi matalim. Ngayon, halatang walang oras para sa pakikisama. May titingnan lang ako sa center. Nagsarado na yon para sa investigasyon. Alam ko. Di bakit ka nandito? Napalunok siya. Sa gilid ng mata niya, nakitang tahimik lang ang matanda, nakikinig habang nagtatali ng supot ng asin. Hindi siya sasalo. Lyra, sabi ni Mateo, at naramdaman niyang kumikislat ang panga niya, kailangan kong malaman kung may gumana pang kamera kagabi. Bakit? Saglit siyang natahimik. Naroon ang pagkakataong magsinungaling. Sabihin na gusto lang niyang tumulong. Sabihing para malanawan. Sabihing may hinala siya. Ngunit pagod na siyang magtipid ng totoo. Kasi kilala ko ang baril. Bumagsak ang mga salitang iyon sa pagitan nila na parang bato sa balde ng tubig. Hindi sumigaw si Lyra. Hindi umurong. Ngunit nakita niyang nanikip ang paligid ng mga mata nito. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo? Tanong nito, mas mababa ang boses ngayon. Sa akin dati iyon. Sumikip ang hangin sa paligid nila. Maging ang matanda ay huminto sa paggalaw. Si Lyra ay tila nawalan ng kulay sa pisngi, at sa ilang segundo ay wala siyang masabi. Parang pilit niyang pinagdidikit ang alaala ni Mateo na nagbuhat sa kanyang ina noon at ang lalaking nasa harap niya ngayon na umaamin na ang baril sa pinangyarihan ay dati niyang hawak. Mateo, mahinang sabi niya, at sa pangalang iyon ay naroon ang pagkadismaya, takot, at isang manipis na hibla ng pag-asang baka may paliwanag pa. Hindi ako ang bumaril, mabilis niyang sabi,
Ngunit agad din niyang kinamuhian ang tunog nito dahil ganoon magsalita ang mga guilty sa mga pelikula at istasyon ng pulis. Pero hindi ko rin masasabing wala akong kinalaman sa lahat. Itinaas ni Lyra ang kamay, pinatigil siya, at pumikit sandali. Sa paghinga pa lang niya ay kita na ang digmaan sa loob, ang tunggalian ng propesyonal na tungkulin at personal na alaala, ng konsensya at utang na loob. May pulis na kumausap sa akin, sabi niya. Tinanong kung pinagkakatiwalaan kita. Anong sinabi mo? Hindi agad siya sinagot. Tumingin muna siya sa health center, sa gate na may dilaw na police line, sa kisemeng may sirang bahagi malapit sa labasan. Sabi ko, hindi ko alam. Ang totoo ng sagot na iyon ay mas masakit kaysa direktang pagdududa. Tumango si Mateo, dahil wala siyang karapatang masaktan. May naalala ka pa bang iba? Tanong niya. Anumang kakaiba? Napakuyom si Lyra sa strap ng bag niya. May amoy ng nasunog na tela o kahoy. May tumama sa tray ko. At may isang segundo na parang may anino sa may pinto bago bumukas. May nawalan daw ng kuryente rito, sabi ni Mateo, tumingin sa matanda, ngunit hindi ito nagsalita. Baka patay ang camera. Hindi lahat, sagot ng matanda sa wakas, sabay turo sa likod ng building gamit ang baba. May hiwalay na linya ang lumang camera sa likod na hindi alam ng karamihan. Panahon pa ni dating kapitana. Pinalagay ng may nagnanakaw ng gamot. Mabilis na nagkatinginan sina Mateo at Lyra. Sigurado kayo? Tanong ni Lyra. Sigurado akong ayaw nyo nang tumagal pa rito sa harap ng tindahan ko, sabi ng matanda. Ang daming mata sa umaga. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Lumibot sila sa likod ng health center, sa makipot na pasilyong amoy lumot, basang pader, at pinaghalong detergent mula sa karinderyang nasa katabi. Ang likod ng building ay mas sira kaysa harap. May linyang umuusbong ang kalawang sa bakal na bintana, may tambak na sirang upuan, at may maliit na utility room na nakasarado ng luma ngunit hindi matibay na kandado. Habang nakayuko si Mateo sa kandado, ramdam niya ang presensya ni Lyra sa likod, hindi dikit ngunit sapat para maalala niyang hindi siya nag-iisa, at kakaiba ang pakiramdam na iyon, dahil dati kapag may kasama siya sa problema ay gumagaan. Ngayon, parang mas humihirap dahil may saksi sa pagkapunit ng pagkatao niyang matagal niyang kinukumpuni sa ibabaw. Mateo, mahina ang tawag ni Lyra. Kapag may makita tayo rito na magpapatunay na may kinalaman ka hindi nito tinapos. Siya na ang nagdugtong sa isip. Isusumbong mo ko. Dapat lang. Humigpit ang hawak niya sa kandado. Alam ko, sabi niya. Pagkabaklas nila sa luma at marupok na lock, bumungad ang utility room na amoy alikabok, curtain, at natuyong bleach. May mahinang liwanag na pumapasok mula sa butas sa bubong. Sa isang sulok ay may luma at maliit na monitor, isang DVR box na may kumikislap pang pulang ilaw, at mga cable na pinagtagpi-tagping tila ilang taon nang walang maayos na maintenance. Nilapitan niyon ni Lyra at pinahid ang ibabaw gamit ang dulo ng panyo. Buhay pa, bulong niya. Nanginginig ang daliri ni Mateo habang pinipindot ang buttons. Mabagal mag-load ang luma at maingay na system. Bawat segundo ay parang tumitibok sa leeg niya. Sa wakas ay lumabas ang 4 na hati ng camera feeds. 3 ang patay. Itim lang ang screen. Ang isa, malabo, grainy, at nakatutok sa likurang hallway malapit sa side entrance. I-rewind mo, sabi ni Lyra, halos hindi humihinga. Dahan-daang umatras ang oras sa monitor. Mabilis ang ulan sa footage. Mabilis ang pasok-labas ng iilang tao, hanggang umabot sila ilang minuto bago ang putok. May nakita silang isang health worker na lumabas para magtapon ng basura. May isang tricycle driver na sumilip sa side entrance at agad ding umalis. Tapos, sa eksaktong oras na dapat ay payapa pa ang hallway, may lumitaw na lalaking naka-hooded jacket at face mask, matangkad, payat, ngunit kumpiyansa ang lakad, na tila hindi siya nangangapa sa lugar. Hindi ko siya nakita kagabi, bulong ni Lyra. Hindi sumagot si Mateo. Nakatitig lang siya. Ang lalaki sa footage ay huminto sa may pinto ng storage room sa tabi ng treatment area, tila may inilagay o kinalikot, pagkatapos ay umatras. Ilang segundo pa, nag-flicker ang ilaw, at sa sandaling halos mawala ang imahe, may isa pang aninong dumaan mula sa kabilang direksyon isang babaeng naka-formal blazer, mabilis maglakad, hawak ang phone sa tainga. Nang lumino muli ang feed, wala na ang lalaki. Ngunit ang babae ay sandaling tumigil sa tapat ng treatment room, lumingon sa loob,
at bagaman malabo ang kuha, sapat upang mapansin ni Lyra ang profile. Diyos ko, mahinang sabi niya. Sino? Bulong ni Mateo. Hindi agad ito sumagot. Unti-unti itong namutla, parang si Mrs. Villanueva. Para siyang sinuntok sa dibdib. Sigurado ka? Hindi ako sigurado, sabi ni Lyra, pero ang boses nito ay hindi sigurado lamang sa lakas ng loob, hindi sa nakita. Pero kahawig niya, yung tayo ng leeg, yung buhok, yung blazer. Pinindot ni Mateo ang play. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Nawalan ng ilaw ng buo. Pagbalik ng feed makalipas ang ilang segundo, narinig nila sa mute footage ang pagtakbo ng isang tao sa gilid ng frame, kasunod ang pagbulusok ng katawan mula sa loob ng treatment area. At pagkatapos noon, nakita na ang pamilyar na eksenang pumasok si Lyra, sumunod siya, at nagsimula ang gulo. Tahimik silang dalawa sa utility room. Tanging ugong ng luma at hirap na DVR ang maririnig. Hindi ibig sabihin na siya ang may sala, agad sabi ni Lyra, na para bang hindi niya iyon sinabi para kay Mateo kundi para sa sarili. Hindi, sabi niya, ngunit sa loob-loob niya ay gumugulong na ang mga piraso. Si Elena sa hallway, ang lalaking nakahod, ang nawawalang kuryente, ang kakaibang trajectory ng bala. At ang tanong ni Elena kagabi kung may sinabi ba ang asawa niya bago mawalan ng malay. Hindi iyon tanong ng simpleng nababahalang asawa. Tanong iyon ng taong gustong malaman kung may naiwang pangalan. Kailangan nating kopyahin ta, sabi ni Mateo. At dalhin sa pulis. Tanong ni Lyra. Napatigil siya. Dapat oo. Dapat iyon ang tama. Ngunit ang salitang tama ay matagal nang marupok sa gabing ito. Hindi pa, sabi niya, at nakita niya kaagad ang reaksyon sa mukha ni Lyra. Makinig ka muna. Kung may taong kayang patayin ang ilaw at pasukin ang center para sa kongresista, kayang burahin ang ebidensyang bago pa umabot sa tama. Hindi natin alam kung sino ang nasa loob ng pulisya, sino ang may hawak sa ospital, sino ang konektado sa pamilya. At anong gagawin natin? Nanginginig na ang boses ni Lyra, hindi sa iyak kundi sa pagod na pinipigilang maging panik. Magtitiwala tayo sa sarili natin. Hindi, sagot ni Mateo, at ang katapatan noon ang lalong sumakit. Mag-iingat tayo hanggang alam na natin kung kanino pwedeng magtiwala. Habang kinokopya nila ang file gamit ang lumang USB na nakita sa drawer, may tunog ng yabag sa labas ng utility room. Sabay silang natigilan. Napatay ni Mateo ang monitor. Pumasok sa pagitan ng mga balikat nila ang mabigat na katahimikan. Dahan-daang lumapit ang yabag sa pinto. Kumabog ang puso ni Lyra nang napakalakas na halos marinig na niya sa tainga ang sariling dugo. Hinawakan ni Mateo ang sirang paa ng monoblock chair na nakasandal sa dingding, handang ipangtanggol o ipanghampas, hindi niya alam. Huminto ang yabag. May mahinang katok, 3 beses. Pagkatapos ay boses ng matandang babae mula sa tindahan. Lumabas kayo. May paparating na hindi marunong kumatok. Nagkatinginan sina Mateo at Lyra. Mabilis na kinuha ang USB, at nang buksan nila ang pinto ay nakita nila sa dulo ng eskinita ang 2 sasakyang itim na papalapit, dahan-dahan ngunit tiyak, na parang alam na alam kung saan titigil at sino ang kukunin. Huminto ang 2 sasakyan sa dulo ng eskinita na may nakakairitang kinis ng itim na pintura na lalong naging banyaga sa maruming paligid ng barangay, at bago pa tuluyang tumigil ang makina ay bumukas na ang unang pinto at lumabas ang 3 lalaking nakabarong ngunit may tindig na hindi pang simbahan o opisina kundi pang taong sanay magbantay, magtaboy, at mangharang ng hindi na kailangang magtaas ng boses. Naramdaman ni Mateo na biglang nanlamig ang mga palad niya kahit mainit ang singaw ng umaga sa likod ng health center, at sa tabi niya ay halos hindi humihinga si Lyra, yakap ang bag sa dibdib na para bang mapoprotektahan siya niyon mula sa kahit anong susunod, habang ang matandang babae naman ay nanatiling nakatayo sa gilid ng tindahan na tila walang kaguluhang paparating, hawak ang tabo at pinapatulo ang natitirang tubig sa isang paso ng gumamela, na para bang sinasadyang ipamukha sa lahat na hindi siya matitinag ng presensya ng mga sasakyang hindi pangkaraniwan. Sa likod, pabulong na sabi ni Mateo, at marahan niyang hinawakan ang siko ni Lyra upang hilahin ito palayo sa utility room, ngunit bago pa sila makaliko ay narinig nila ang isang boses na pamilyar sa parehong pinipilit nilang iwasan at intindihin, huwag kayong tatakbo. Kung tatakbo kayo, lalo lang kayong magmumukhang may itinatago. At mula sa ikalawang sasakyan ay bumaba si Elena Villanueva, naka-sunglasses kahit maulap ang umaga,
Ngunit nang alisin niya iyon ay mas malinaw ang pagod sa ilalim ng mga mata niya kaysa anumang galit. Hindi ito ang eksenang inasahan ni Mateo, dahil sa isip niya ay mga pulis o mga tauhan ni Mang Tano ang darating, hindi ang asawa mismo ng kongresista, at sa isang iglap ay nagiba ang timbang ng lahat ng hawak nilang USB, ang baril sa backpack, ang sariling hinala, ang alaala ng footage. Mrs. Villanueva, sabi ni Lyra, at kahit pilit niyang panatilihing propesyonal ang tono ay ramdam ang bitak ng kaba sa huling pantig. Lumapit si Elena nang hindi nagmamadali, ngunit bawat hakbang niya ay may dalang uri ng awtoridad na hindi kailangang ipagpilitan, iyong klase ng kapangyarihang nakasanayan ng pagbuksan ng pinto, pagbigyan sa pila, at paniwalaan kahit hindi kumpleto ang paliwanag. Huminto siya may ilang dipa mula sa kanilang dalawa at tumingin muna sa utility room bago ibinalik ang tingin sa mukha ni Lyra. May kinuha kayo roon, sabi niya. Hindi iyon tanong, pahayag iyon. At gusto kong malaman kung ano. Hindi sumagot si Lyra. Sa tabi niya, ramdam ni Mateo ang mabilis nitong paghinga, ang halos hindi mapansing pag-usog ng paa palayo ng kalahating hakbang, ang likas na kilos ng katawan kapag gusto nang lumayo ngunit pinipilit manatili dahil mas nakakatakot tumakbo. Bakit kayo nandito? Tanong ni Mateo, at naramdaman niyang bahagyang napangiwi si Elena, hindi dahil nasaktan, kundi dahil alam nitong may bahagi ng sagot na ayaw nitong sabihin sa pampublikong lugar na ito. Dahil kapag may nawawalang ebidensya sa lugar na may kaugnayan sa asawa ko, may karapatan akong malaman kung anong klaseng apoy ang kakalat sa pamilya ko, sagot nito. Pamilya niyo lang ba? Tanong ni Mateo, at nang lumabas ang mga salitang iyon ay siya mismo ang nagulat sa tigas ng boses niya. Binalingan siya ni Elena ng buo, at sa unang pagkakataon ay hindi bilang isang barangay tanod na pwedeng pag-alitan o iutusan, kundi bilang isang tao na posibleng may hawak na bagay na kayaring sumunog sa kanya. Ano bang alam mo? Mahinahon nitong tanong. Mas nakakatakot ang kahinahunan kaysa sigaw. Huminga ng malalim si Mateo. Sa loob ng ilang segundo ay tinimbang niya ang lahat, ang utang ng pamilya, ang pangalan ng kapatid niya na baka madamay, ang nanay niyang matagal nang natutong yumuko para lang manatiling may trabaho, ang mukha ni Lyra na hindi na niya mabasa kung awa pa ba, takot, o tuluyang paglayo. At sa dulo ng lahat ng iyon ay naroon ang isang pakiramdam na matagal na niyang itinataboy ang sukang-suka ka na sa sarili mong katahimikan. May footage, sabi niya. At nasa footage kayo. Kumislat ang panga ni Elena. Wala nang iba. Hindi siya umurong. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa maliit na pagdalaw na iyon, nakita ni Lyra ang unang crack sa pinipilit na kontrol. Akala ko na, sabi nito, halos pabulong sa sarili. Akala ko may isang camera pang hindi nasira. Lumakas ang tibok ng puso ni Lyra. Kayo po ba ang nasa hallway? Diretsong tanong niya. Oo, sagot ni Elena. Pero hindi ako ang bumaril sa asawa ko. Ang bilis ng sagot ay hindi nakapagpagaan. Sa halip, mas nagdagdag ito ng bigat, dahil kapag ang isang tao ay handang umamin sa presensya ngunit hindi sa mismong krimen, ibig sabihin ay may mas malalim pang dahilan kung bakit siya naroon. Ang isa sa mga tauhan nito ay bahagyang umabante, ngunit itinaas ni Elena ang kamay at tumigil ito. Iwan niyo kami, sabi niya sa mga kasama. Nagkatinginan ang tatlong lalaki bago marahang umatras, ngunit hindi sila lumayo ng sapat para hindi makialam kung kailangan. Naramdaman ni Mateo ang takot na lalong naging malinaw. Hindi ito simpleng pakiusap. Ito ay kontroladong negosasyon sa gitna ng eskanitang amoy kanal, alikabok, at nilagang saba mula sa karinderya sa kabilang kanto. Bakit kayo nasa health center? Tanong ulit ni Lyra, at sa pagkakataong ito ay mas buo ang boses niya, parang may bahagi sa kanyang biglang humigpit kapag usapang katotohanan na ang nasa harap. Saglit na tumingin si Elena sa kalangitan na makapal pa rin ang ulap, saka ibinaba ang tingin sa mga kamay niya. Maayos ang manicure, walang bakas ng gulo. Ngunit nang magsalita siya, ang boses niya ay hindi na pulidong pangharap sa media o pang-asawa ng politiko. Mas mababa, mas pagod. May dapat akong sabihin kay Rafael kagabi. Matagal ko nang dapat sinabi. Pero kung minsan, habang tumatagal mong itinago ang isang bagay, mas humahaba rin ang aninong tinatamaan ng totoo kapag sa wakas ay binuksan mo. Hindi gumalaw si Mateo. Hindi rin si Lyra. Ano po iyon? Na may hawak akong dokumento laban sa kanya. Ang tunog ng tricycle sa dulo ng kalsada, ang tawanan ng mga bata sa may tindahan,
Ang mahinang patak ng tubig mula sa bubong, lahat iyon ay tila hamina sa pandinig ni Lyra. Dokumento ng dummy contracts, land conversion approvals, mga lagdang hindi dapat nalagdaan. Mga bayarang dumaan sa foundation ng pamilya pero hindi napunta sa proyekto. Tumingin siya kay Mateo, at may mga pangalan doon na hindi lang kay Rafael nakakabit. Kaya niyo siya pinuntahan? Tanong ni Mateo, para kumprontahin, para pilitin siyang umatras. Huminga ng mabigat si Elena. Hindi na dahil sa politika. Dahil sa anak namin. Napakunot ang noo ni Lyra. Si Gabriel. Hindi. Huminto siya. At ang paghintong iyon ay may bigat ng isang pangalan na kapag lumabas ay hindi na maibabalik sa loob. May isa pa kaming anak. Naramdaman ni Mateo na parang may bagong pirasong isiningit sa puzzle na dati nang magulo. Anak sa labas. Tanong niya, mas diretso kaysa dapat. Ngunit wala na siyang pasensya sa paligoy. Hindi nagalit si Elena. Tumango lamang ito ng napakaliit, na para bang ang simpleng paggalaw na iyon ay may kasamang ilang taong pagnguya sa hiya. Babae, 22 anyos, lumaki sa probinsya, hindi alam ng publiko, halos hindi alam ni Gabriel. At nitong mga nakaraang buwan, may gustong gamitin ang bata para mapasunod si Rafael. Noong una pera lang, tapos leverage, tapos pagbabanta. Hindi agad nakaimik si Lyra. Sa isip niya ay mabilis na nagsimula ang pag-uugnay ng mga bagay. Ang tanong ni Elena kung may sinabi si Rafael bago mawalan ng malay, ang desperasyong malaman kung nakapagsalita ito, ang presensya niya sa hallway, ang anyo ng isang babaeng matagal nang nagpipigil ng kahihiyan para protektahan ang istruktura ng pamilyang sa labas ay mukhang buo. Sa Pilipinas, may mga sikreto sa pamilya na hindi inilalabas kahit mabulok na ang loob, dahil kapag lumabas ang hiya, hindi lang isa ang mababansagan, pati mga anak, apelyido, lola, larawan sa graduation, lahat nasasagi. At sino ang nagba-blackmail? Tanong ni Mateo. Dahan-daang ibinalik ni Elena ang tingin sa kanya. Hindi ko pa alam ang buong pangalan. Pero may nakita ako sa phone ni Rafael. May usapan sila ng isang broker. May schedule. Kaya ako pumunta sa health center. Akala ko nandoon ang tao. Hindi ko alam kung bakit sa ganyang lugar gusto makipagkita ng asawa ko. At nandoon nga, tanong ni Lyra. Umiling si Elena. Pagdating ko sa hallway, may narinig na akong maiikling boses sa loob. Hindi ko makita ang mukha ng kausap niya. Tapos biglang nag-flicker ang ilaw. May gumalaw sa likod ko. Paglingon ko, may lalaking nakahod. Hindi ko inabot ang mukha. Nang muli akong humarap sa pinto, narinig ko ang putok. Hindi napansin ni Lyra na napahawak na pala siya sa sariling braso ng mahigpit. Bakit hindi kayo nagsabi sa pulis? Dahil kapag sinabi kong nandoon ako, tatanungin nila kung bakit. At kapag sinabi ko kung bakit, hindi lang si Rafael ang lulubog. Pati ang batang matagal naming itinago mula sa karumihan ng apelyido namin. Pero muntik nang mamatay ang asawa niyo, sabi ni Mateo. At may ibang taong pwedeng mapagbintangan. Alam ko. Sa unang pagkakataon ay tumaas ng bahagya ang boses ni Elena, hindi sa galit kundi sa pagkapunit ng pagtitimpi. Alam kong duwag ang pinili ko kagabi. Akala mo hindi ko alam. Akala mo hindi ko naramdaman ang sarili kong pagkadiri habang inuuna kong takpan ng iskandalo kaysa ipagsigawan ang totoo. Pumikit siya at nilunok ang susunod na sasabihin bago hamina muli ang boses. Pero may mga desisyong ginawa ka na sa isang pamilya na hindi mo na basta mababaligtad sa isang gabi. Lalo na kung matagal nang nabubuhay ang lahat sa kalahating kasinungalingan. Tahimik silang tatlo. Mula sa tindahan, narinig ang paghalo ng kutsara sa baso ng kape. Sa may gate, may dumaan na estudyanteng nakasabit ang id sa leeg, hindi man lang napatingin sa kanilang grupo. Ganoon ang mga lungsod. Kahit may pumupunit na mga buhay sa isang eskinita, may papasok pa ring klase, may magbubukas pa ring tindahan, may bibili pa ring pandesal. May footage din ng nakahod, sabi ni Mateo sa wakas. At may nawalan ng kuryente bago pumutok ang baril. Napatingin sa kanya si Elena. Nasa inyo ang kopya. Hindi sumagot si Lyra. Sa halip ay nagsalita siya ng mabagal. Bawat salita ay may diin ng taong pinipilit manatiling malinis kahit alam niyang anumang piliin niya ay may mantsa na. Bago namin sabihin kung nasamin, gusto kong malaman kung ano talaga ang gusto nyo. Burahin, itago, o ilabas.
Saglit na tumingin si Elena sa kanya nang tila sinusukat kung hanggang saan aabot ang tibay ng babaeng mas bata sa kanya ngunit malinaw na hindi natatakbo sa simpleng pressure. Gusto kong makita muna, sabi niya. At kung kaya pang iligtas ang isang anak nang hindi ipinapapatay ang totoo, iyon ang pipiliin ko. Napangiti si Mateo ng mapait. Walang ganoon. Hindi siya tiningnan ni Elena, pero narinig niya ang pagtanggap sa katahimikan nito. Wala ngang ganoon. Sa dulo, laging may mababasag. May isang tanong pa, sabi ni Lyra. Ano po ang sinabi ng asawa niyo sa inyo bago kayo pumunta roon? Saglit na nabigla si Elena, na para bang hindi niya inasahang may ganitong klaseng diretsong pag-usisa mula sa isang nurse na dapat sana ay tahimik lamang sa tabi ng drama ng mayayaman. Nag-text siya, sagot niya. Sabi niya, kung hindi ako makauwi, huwag mong hayaang mapunta kay G ang folder. G. Tanong ni Mateo. Akala ko noon si Gabriel. Umiling si Elena. Ngayon hindi na ako sigurado. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang pag-igting sa likod ng leeg. Mang Tano, Gabriel, isang broker, o ibang pangalan na hindi pa nila alam. Muling gumalaw ang takot, pero ngayon may kasamang direksyon. Hindi pa ito final arc, alam niya sa sarili, ngunit papalapit na sila sa punto kung saan hindi na pwedeng puro paghahanap ng piraso. Maya-maya ay kakailanganin na nilang pumili kung kaninong buhay ang ilalagay sa apoy. Sa likod ng eskinita, may tumunog na cellphone ni Lyra. Nagulat siya sa sarili niyang pagpitlag, saka mabilis na sinagot nang makita ang pangalan ni SPO2 de la Cruz. Hello, sir. Ilang segundo lang ang lumipas ay nawala ang kulay sa mukha niya. Ano po, kailan? Napatingin agad sina Mateo at Elena sa kanya. Saan? Mahigpit ang hawak ni Lyra sa telepono, at habang nakikinig ay naramdaman niya ang kakaibang pag-ikot ng tiyan na halos mauwi sa pagsusuka. Nang ibaba niya ang phone, parang nanigas ang hangin sa paligid nila. Nagising si Congressman Villanueva, sabi niya. Sandali lang. Ilang minuto lang daw. Pero may sinabi siya bago ulit mawalan ng malay. Mabilis na umabante si Elena. Ano? Huminga si Lyra, ngunit hindi sapat ang hininga para buhatin ang bigat ng mga salitang susunod. Sabi ng pulis at doktor, paulit-ulit daw niyang sinabi si Gorio. Hanapin si Gorio. Nasa kanya ang folder. Ang pangalan ay tila nag-echo sa pagitan nilang tatlo. Sa mukha ni Elena ay may halong gulat at agarang pagkilala, sa kay Mateo, may malamig na bagsak sa sikmura, dahil si Gorio ay hindi politiko, hindi negosyante, hindi socialite. Si Gorio ay palayaw ng isang lalaking matagal nang nawala sa barangay records ngunit hindi sa mga chismis ng mga taong nakakakilala sa maruruming transaksyon sa mga terminal, fixer sa lupa, at padulas sa mga hall. At higit sa lahat, siya ang nakababatang kapatid ni Mang Tano. Walang nagsalita ng ilang segundo. Tanging ang lag-itik ng mahinang ulan na muling nagsimulang pamatak sa yero ng katabing bahay ang narinig. Sa isip ni Mateo, mabilis na nagdugtong ang mga bagay na ayaw niyang pagdugtungin, ang baril, si Mang Tano, ang babala nitong hanapin ang CCTV kung gusto niyang mabuhay, at ngayon ang pangalang Gorio na lumalabas mula mismo sa bibig ng kongresistang halos mamatay. Hindi siya tinulungan ni Mang Tano para iligtas siya. Baka inilalapit siya nito sa linyang gusto nitong bantayan. O baka pinipili nito kung kanino ihahagis ang kapatid para iligtas ang sarili. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Mateo, at ngayon ay wala ng pag-aalinlangan sa tono niya. Ngayon na, saan? Tanong ni Lyra. Nakatitig pa rin si Elena sa kawalan, ngunit nang magsalita siya ay bumalik ang dating linaw sa boses, mas malamig, mas mapanganib. Sa lumang bahay sa San Mateo. Doon dinala noon ni Rafael ang mga dokumentong ayaw niyang makita ng staff. Kung may folder na tinutukoy si Gorio, baka hindi lahat nasa kanya. Baka may kapareha roon. Napalingon si Mateo sa mga tauhan ni Elena, saka sa eskinita, saka sa tindahan ng matanda. Ramdam niyang mula sa puntong ito, ang bawat biyahe, bawat tawag, bawat taong sasamahan nila ay posibleng magtakda kung sino ang mabubuhay na may pangalan at sino ang mababaon sa version ng katotohanang mas malakas ang may hawak. Ngunit wala ng oras para sa takot na nakatayo lang. Ang susunod ay takot na kailangang gumalaw. At sa ilalim ng lumalakas na ambon, habang unti-unting binubura ng tubig ang manipis na alikabok sa semento, tumingin si Mateo kay Lyra at nakita niya roon ang parehong pagod, parehong pangamba, at parehong malinaw na kaalaman na mula rito, wala nang babalik sa dating simple ang buhay nila kahit kailan.
Sa biyahe palabas ng barangay, nakapatong ang ambon sa windshield ng itim na SUV na minamaneho ng isa sa mga tauhan ni Elena, at bawat hagod ng wiper ay parang pansamantalang nigil-ilinaw lamang ng daan bago muling tabunan ng tubig at anino ang salamin, habang si Mateo ay nakaupo sa pinakalikod kasama si Lyra. Ang pagitan nila ay hindi naman kalayuan pero sapat para maramdaman niya ang pilit nitong pag-iwas na magkadikit ang mga siko nila tuwing lumiliko ang sasakyan, at sa harap, katabi ng driver, tuwid na tuwid ang likod ni Elena, hawak ang phone ngunit hindi tumatawag, parang may pinipigilan sa sarili na utos na ibigay dahil alam niyang sa puntong ito, bawat taong gagalaw sa pangalan niya ay maaaring magdala ng mas malaking gulo. Ang lungsod sa labas ay gising na ng lubos. May mga empleyadong nag-aabang ng bus sa ilalim ng footbridge, may mga estudyanteng humahawak sa tumbler at reviewers habang sumasakay sa jeep, may mga construction worker na naka-orange vest na nagkukumpulan sa gilid ng kalsada, at sa gitna ng ordinaryong umagang iyon, ang sasakyang sinasakyan nila ay may dalang mga dokumentong hindi pa nila nahahawakan ngunit alam na nilang kayang magpabagsak ng mga pangalan, samire ng pamilya, at magbukas ng mga sugat na matagal nang tinakpan ng pakitang taong paggalang. Habang nakatingin si Mateo sa dumadaang mga tindahan at flyover, hindi niya maiwasang balik-balikan ang pangalang Goryo, at bawat ulit na uusal iyon sa isip niya ay may kasamang mukha ni Mang Tano, ang bahagyang ngisi nito, ang pahiwatig na minsan ang pinakamahalagang tao sa isang eksena ay hindi ang duguan, at doon unti-unting bumibigat ang isang katotohanang ayaw niyang tanggapin, posibleng matagal na siyang nasa gitna ng laro ng magkapatid nang hindi niya alam. Posibleng ang mga pabor na ipinasa sa kanya noon ay hindi lamang utang at awa, kundi paghahabi ng isang lubid na unti-unting itinatali sa leeg niya para kapag dumating ang tamang araw ay madali siyang mahayla sa posisyong kailangan nila. Napansin ni Lyra na hindi tumitigil ang mga daliri ni Mateo sa pagpisil sa strap ng backpack, at bagamat gusto niyang manatiling malamig at maingat, may bahagi sa kanya na hindi mapigil ang tumingin sa mukha nito ng palihim. Hanapin doon ang dating kilala niya, iyong Mateo na tahimik lang magpasa ng galon ng tubig sa health center kapag sira ang gripo, iyong Mateo na hindi marunong mangasar ng bastos at laging marunong tumingin sa matatanda sa mata kapag kinakausap, at bawat paghanap niya sa dating mukha ay lalo lamang siyang hinahabol ng tanong kung gaano ba talaga kakilala ang isang tao kapag buong barangay ang nakakita sa araw-araw niyang kilos pero wala namang nakaalam sa mga gabing bumibitaw siya sa sariling konsensya. Kumusta ang kongresista? Tanong ni Mateo kay Elena nang hindi na niya matagalan ng bigat ng katahimikan. Hindi agad sumagot si Elena. Tumingin muna siya sa gilid ng bintana kung saan mabilis na dumudulas ang patak ng ulan, saka ibinaba ang phone sa kandanggan. Nakasedate ulit. Hindi matiyak ng doktor kung madyay gising siyang malinaw pa ulit o kung yung sandaling iyon kanina ang huling maayos na salita niya. Hindi niya idinagdag ang salitang huli, pero narinig iyon ni Lyra sa puwang ng pangungusap. Alam ba ni Gabriel na sinabi ng tatay niya si Goryo? Tanong ni Lyra. Hindi pa, sagot ni Elena. At hindi ko muna sasabihin hanggat wala tayong hawak na mas buo. Bakit? Diretsong tanong ni Mateo. Anak niyo siya. Dahil anak ko siya, sagot ni Elena, bahagyang lumingon, at sa sandaling iyon ay kita sa profile niya ang pagod ng isang inang matagal nang nagpapasya hindi ayon sa tama kundi ayon sa kung ano ang makakabawas ng pinsala sa susunod na araw. At dahil kilala ko ang galit niya. Kapag nalaman ni Gabriel, hindi siya hahanap ng katotohanan. Hahanap siya ng taong pwede niyang ipako. Hindi na kumibo si Mateo. May katotohanan sa boses ng babae na hindi madaling salungatin. Naramdaman niya iyon sa sariling pamilya, sa sariling barangay, sa kulturang kinalakhan nila na kapag may kahihiyan, mas mahalaga kung sino ang unang mapapahiya kaysa kung sino ang unang nagkasala. Pagdating nila sa San Mateo, nagsimulang lumino ang langit ngunit nanatiling kulay abo ang umaga, at ang lumang bahay na tinutukoy ni Elena ay nakatayo sa dulo ng isang pribadong kalsadang napapalibutan ng mga puno ng mangga at akasya, malayo sa dikit-dikit na bahay ng lungsod at mas tahimik sa paraang hindi nakapapawi kundi nakakapagtaas ng balahibo, dahil bawat tunog ng gulong sa graba ay mas malinaw, bawat pagaspas ng dahon ay parang bulong ng bahay na matagal nang may iniingatang sikreto. Ang bahay ay hindi mansion sa karangyan ng mga bagong subdivision sa Forbes o Dasma, ngunit halatang luma at may yaman, may malawak na veranda, mga bintanang kahoy na may Capiz accents, at bakal na gate na may kalawang sa ilang sulok ngunit nananatili pa ring matatag, para bang ilang dekada na itong nakatayo sa iisang prinsipyo, tahimik lang pero hindi natitinag. Habang bumababa sila ng sasakyan,
Naamoy ni Lyra ang pinaghalong basang damo, lumang kahoy, at alikabok na nabasa ng unang ambon, at sa pakiramdam niya ay parang pumasok sila sa espasyong hindi kabilang sa kasalukuyang oras, isang lugar na sadyang ginagamit para itago ang mga bagay na ayaw sumabay sa normal na takbo ng mundo. Binuksan ng Katie wala ang pinto matapos makilala si Elena, at nang bumungad ang loob, binalot sila ng malamig na simoy ng bahay na matagal na kasara, may amoy ng lumang libro, wax sa sahig, at aparador na matagal nang hindi nabubuksan, habang ang liwanag mula sa malalaking bintana ay pumapasok sa manipis na kurtinang kulay kremang nagdudulot sa alikabok ng hitsurang parang maliliit na insekto sa hangin. Sa sala ay may mga lumang larawan ng pamilya, mga ribbon cutting, mga graduation, mga birthday na formal ang ngiti, at habang dumaan si Lyra sa mga frame ay napansin niya kung gaano karaming taon ang ginugol ng pamilyang ito sa pagbuo ng imahe ng paggalang at kaayusan, isang imahe na maaaring mabasag hindi dahil sa isang bala lamang kundi dahil sa mga dokumentong posibleng mas matalas pa sa kahit anong armas. Study room sa taas, sabi ni Elena, at doon lamang muling nagsalita ang driver, "Ma'am, dapat may kasama kayong dalawa." "Hindi," putol niyang sabi. Walang aakyat. Nagkatinginan ang mga tauhan ngunit sumunod. Habang umaakyat sila sa makapal na hagdang nara na bahagyang umuungol sa bawat hakbang, napansin ni Mateo ang maliliit na uka sa handrail, palatandaan ng paggamit sa mga taong dumaan. Naalala niya ang bahay nila, semento ang hagdan, manipis ang pader, rinig sa kabilang kwarto ang bawat pag-ubo at bawat tampuhan. Dito, kahit ang katahimikan ay mayaman. At lalo niyang naramdaman ang layo ng buhay nila sa buhay ng pamilyang sinusubukan niyang unawain, ngunit sa dulo pala'y pareho lang ang laman hiya, pagtatakip, sakripisyo ng isa para mailigtas ang pangalan ng iba. Sa study room, makapal ang kurtina at medyo madilim, may malaking mesa sa gitna, isang aparador ng mga binders at libro sa kaliwa, at isang painting ng lumang ilog sa dingding. Lumapit si Elena sa aparador at hinayla ang isang makapal na ledger sa ikatlong estante. Umusag ang likod na panel. Lumitaw ang maliit na steel cabinet na nakabaon sa dingding. Hindi nagsalita sina Mateo at Lyra, ngunit kapwa nila naramdaman ang pagbilis ng tibok ng dibdib. Mabilis na pinindot ni Elena ang code. Sa unang subok ay nagbip ng pula. Napapikit siya at huminga ng minsan, saka muling nagtype, mas mabagal. Nag-click ang lock, bumukas ang cabinet. Sa loob ay may ilang brown envelopes, isang external hard drive, at isang manipis na kulay abong folder na may simpleng sticker lamang na may nakasulat na letrang G parang tumigil ang oras sa maliit na silid. "Ito na yun," bulong ni Elena, ngunit walang ginhawa sa boses niya, tanging pangamba ng taong natatakot makita ang eksaktong hugis ng kinatatakutan niya. Inilapag niya ang folder sa mesa. Hindi agad niya binuksan. Sa halip ay tumingin siya muna kina Mateo at Lyra, na para bang sa unang pagkakataon ay kinikilala niyang hindi na niya kontrolado ang pag-iral ng katotohanang narito. "Kapag binuksan natin wala nang atrasan," sabi niya. "Matagal nang wala," sagot ni Mateo. Dahan-daang iniangat ni Elena ang flap. Sa loob ay may mga photocopy ng deed, bank transfer summaries, printout ng emails, at ilang litrato. Unang hinawakan ni Lyra ang isang pahina ng bank records, at kahit hindi siya eksperto ay sapat ang laki ng mga halaga para mapahigpit ang hawak niya. Napatingin naman si Mateo sa isang listahan ng mga lot number, relocation sites, at pirma ng mga taong kilala niya sa pangalan mula sa radyo at tarpaulin sa lungsod. Ngunit ang tunay na tumama sa kanilang tatlo ay hindi ang pera kundi ang isang litrato na nasa pinakailalim, kuha iyon sa isang resort function room, ilang taon na ang nakalipas, at naroon si Rafael Villanueva na mas bata pa ang mukha, katabi si Goryo na nakangising parang lalaking nakakuha ng mas mahalagang bagay kaysa sa ipinapakita ng simpleng polo niya, at sa kabila nila ay si Mang Tano, hindi naka-uniform, hindi naka-tsinelas, kundi naka-coat at may hawak na alak, parang kapantay at hindi utusan. Sa likod ng litrato, may sulat kamay, Transit Group, Phase 3. Goryo to handle field, Tano to clean exposure. Nagsalubong ang kilay ni Mateo. Ang mga salitang iyon ay hindi pulidong legal, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Field, clean exposure, mga terminong ginagamit ng mga taong sanay gumawa ng dumi ng hindi tinatawag na dumi. May audio files din, sabi ni Elena, hawak ang external drive na parang mainit. "Baka narito ang buong usapan. May computer ba rito?" tanong ni Lyra.
Tumango si Elena at binuksan ang lumang desktop sa gilid. Mabagal itong nag-start, kumakaskes ang fan na tila reklamo ng makina sa istorbo matapos ang matagal na pahinga. Habang naghihintay, pinasadahan ni Mateo ang mga papeles at may isang pangalan siyang natisod sa isang side note, B. Rose's Clinic Handoff. Napatigil siya. Clinic, bulong niya. Naalala niya ang health center. Naalala niya ang kakaibang pagpili ng lugar ng pagkikita. Biglang nagdugtong ang isang posibleng dahilan, ang health center ay hindi random. Maaaring doon matagal nang may handoff, may tao roong sanay tumanggap o magtago ng mga bagay nang hindi napapansin. May koneksyon sa center, sabi niya. Baka matagal nang ginagamit ang health center o kahit paligid nito para sa palitan. Imposible, mabilis na sabi ni Lyra, ngunit humi na rin ang boses niya sa dulo. Dahil sa totoo lang ay alam niyang maraming butas ang sistema sa ganitong maliliit na pasilidad, lumang cabinet, kulang sa inventory, tao ring gipit at madaling utangan ng loob o pilitin. Hindi sa loob mismo siguro, dagdag niya, pero pwedeng sa paligid. Delivery, storage, side entrance. Naramdaman niyang parang nadudumihan ang sariling alaala ng lugar na pinagtrabahuhan niya, ang maliit na center na kahit luma ay para sa kanya ay espasyo ng simpleng serbisyo. Bakuna, prenatal check-up, lagnat ng bata, at matatandang nanginghingi ng libreng maintenance medicine. Ang isip na posibleng may ibang gamit iyon sa gabi ay nakapagpasakit ng tiyan niya. Nang mag-boot ang computer, ikinabit ni Elena ang drive. 3 lamang ang audio files. Walang pangalan, puro petsa. Pinili nila ang pinakahuli. Sumirit ang static sa speaker, kasunod ang maikling kalansing ng baso at mga boses na tila nasa pribadong silid. Una nilang narinig si Rafael, malinaw, inis, kontrolado. Ayusin mo na ito, Goryo. Hindi na pwedeng patagilin. Sumunod ang boses ng ibang lalaki, magaspang ngunit may kumpiyansa ng taong alam niyang may hawak siya sa leeg ng kausap. Hindi na ikaw ang nagsasabi kung gaano katagal. Kapag binigay ko ang folder, malilinis ako. Hindi, kapag ibinigay ko, lalong ako ang unang ilalaglag. May usapan tayo. Usapan. May maikling tawa. Nung una pa lang, alam kong hindi usapan ang meron sa atin. Bayaran at takutan. Iba yun. Huminga si Lyra ng mababaw. Sa tabi niya, naramdaman ni Mateo ang pag-iinit ng sariling mukha. Pagkatapos ay pumasok ang ikatlong boses. Hindi malinaw sa simula, pero sapat para manginig ang laman niya nang makilala niya. Si Mang Tano. Mas banayad, halos mapayapa pa. Pareho kayong mali ng tiyempo. Dapat nauna nang nilinis na bago pa umabot sa bata. Tumingin agad si Elena sa speaker, para bang sinapak ng katotohanang narinig. Anong bata? Sigaw ni Rafael sa recording. Sagot ni Goryo, mas mababa na ngayon ang boses, mas mapanganib. Yung anak mo, yung akala mong di mararating ng kalat mo. Nagkatinginan ang tatlo sa study room. Kahit si Elena na alam na ang sekreto ay napahawak sa mesa. Nagpatuloy ang recording. Hindi mo siya gagalawin, gigil na sabi ni Rafael. E di ilabas mo ako, sagot ni Goryo. Ibigay mo ang clearance, ibigay mo ang pera, at huwag mo na kong papadudahan sa mga papel. May copies ako, sabi ni Rafael. Kapag bumigay ako, babagsak din kayo. Tahimik sandali, pagkatapos ay ang boses ni Mang Tano, mas malamig kaysa kanina. Kaya nga kailangang mamili kung sinong babagsak ng maaga. Napapikit si Mateo. Sa tiyan niya, parang may yelong gumapang paloob. Hindi pa nila naririnig ang putok, hindi pa ang mismong gabi ng ambush, ngunit sapat na ang usapang iyon para linawin na walang inosente sa kasunduang ito, tanging antas lamang ng pagkakalubog. Ay stop mo muna, sabi ni Lyra, at nang mapatingin sa kanya ang dalawa ay saka lamang niya napansing nanginginig ang kamay niyang nakapatong sa gilid ng mesa. Hindi ko kaya ng diretso. Umatras siya ng isang hakbang at napasandal sa bookshelf. Ang mga pamagat ng legal at policy book sa likod niya ay lalong nagpamukhang katawa-tawa ang pagitan ng batas at buhay. Sa isip niya ay bumabalik ang mukha ng nanay niya, ang paulit-ulit nitong bilin na huwag makisawsaw sa gulo ng mayayaman dahil sa dulo, silang mahihirap ang dinadaganan kapag may bumigay. Ngunit narito na siya, hawak ang piraso ng totoo. Hindi na siya saksi lang. Kasama na siya sa pagdedesisyon kung sino ang unang sasabihan, sino ang unang ililigtas, at sino ang maaaring isakripisyo para hindi tuluyang mabaon ng iba. Kapag dinala natin to sa pulis,
May madadami na walang kinalaman, mahinang sabi ni Elena. Kapag hindi natin dinala, may mamamatay pa, sagot ni Mateo. Umangat ang tingin ni Elena sa kanya. At handa ka bang isama ang pangalan mo? Ang baril mo? Ang kapatid mo? Ang nanay mo? Tumiklap ang panga ni Mateo. Tinamaan siya hindi dahil hindi patas ang tanong kundi dahil eksaktong tama. Nakita ni Lyra ang pamumula ng mata niya, hindi sa luha, kundi sa pagod na pilit hindi binibigay ang sarili sa pagkawasak. Hindi clean solution ang hanap natin, sabi ni Lyra, at kahit siya ay nagulat sa sariling boses na mas steady kaysa nararamdaman niya. Wala nang ang ganoon. Ang tanong lang, sino ang hahayaang gumawa ng version ng totoo? Tahimik si Elena. Sa labas ng bintana, hamangin at kumaluskos ang mga dahon ng mangga, at may isang nahulog na bunga sa damuhan na may mapurol na tunog, ordinaryo at halos katawa-tawang payapa kung ihahambing sa bigat ng nasa silid. Huminga ng malalim si Elena at tila may ginawa siyang pasya na hindi niya gusto ngunit alam niyang iyon ang tanging natitira. May isang tao lang akong kayang dalhin dito na maaaring hindi mabili agad, sabi niya. Si De La Cruz. Pero kapag pinapasok ko siya rito, tapos na ang kakayahan kong protektahan si Gabriel mula sa buong lawak nito. At kapag lumabas ang ikalawang anak, tapos na rin ang natitira sa pamilya namin. At kapag hindi mo siya pinasok, sagot ni Mateo, baka may maunang maglinis sa atin. Hindi na siya tumutol. Dahan-dahan niyang inangat ang phone, hinanap ang numero, at bago pindutin ang tawag ay saglit siyang tumingin sa lumang litrato nilang pamilya sa ibabaw ng side table si Rafael, mas bata, si Gabriel na musmos pa, siya sa tabi, lahat nakangiti sa harap ng isang bahay dalangin na pinondohan ng foundation. Napakasimple ng itsura ng frame. Napakalaking kasinungalingan ng sandaling iyon. Pinindot niya ang call, at habang tumutunog ang linya, wala sa kanilang tatlo ang umupo. Para silang mga taong naghihintay hindi ng tulong kundi ng hatol. Nang may sumagot sa kabilang dulo, ang unang sinabi lamang ni Elena ay, "Officer, alam ko na kung nasaan ang folder. At kailangan mong pumunta rito bago may mauna." Pagkababa ni Elena ng tawag, hindi agad gaman ang hangin sa silid, bagkus ay lalo lamang kumapal, dahil ang isang pasyang matagal niyang iniiwasan ay tuluyan nang nagkaroon ng tunog at direksyon, at naramdaman iyon ni na Mateo at Lyra hindi bilang ginhawa kundi bilang pag-ikot ng kandado sa pinto ng isang kwartong wala ng ibang labasan. Inilapag ni Elena ang phone sa mesa ng maingat. Parang kapag napatunog niya iyon ng mas malakas ay may mababasag na natitirang kontrol sa mukha niya, saka siya huminga ng minsan, malalim ngunit kapos pa rin, at tinignan ang audio files sa monitor na para bang ang bawat maliit na icon doon ay may sariling kakayahang sumabog kapag pinindot ng mali. Papunta na siya, sabi niya. Mag-isa raw siya. Sigurado ba kayo? Tanong ni Mateo. Sa panahon ngayon, kahit nag-iisa ang tao, hindi ibig sabihing wala siyang dalang iba. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Elena, hindi sa ngiti kundi sa mapait na pagsang-ayon. Wala nang sigurado. Ang meron na lang ay pagpili kung sino ang unang pagbibigyan ng pagkakataong magsinungaling. Tahimik si Lyra habang pinagmamasdan ang mga papel sa mesa. Ang kamay niyang kanina ay nanginginig pa ay nakalapat na ngayon sa gilid ng folder, pero hindi pa rin niya binabalikan ang mga transfer summary. Sa halip ay nakatitig siya sa lumang litrato ni na Rafael, Goryo, at Mang Tano. Sa litrato, tatlo lamang silang lalaking mukhang maaliwalas ang gabi, may ngiti ng mga taong kakagaling lang sa matagumpay na usapan. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, malinaw na ngayon na may mga pamilyang inilipat, lupang kinuha, pera na ibinalot sa papeles ng kabutihan, at mga taong ginawang tulay papunta sa kapangyarihan, saka kinalimutan kapag tapos na ang tawiran. Naramdaman ni Lyra ang unti-unting pagkasira ng huling manipis na paniniwala niyang may paraan pang ibukod ang personal na kabaitan ng isang tao sa sistemang pinakikinabangan niya. Naalala niya ang mga donasyong dumating noon sa health center mula sa foundation ni Rafael, ang mga kahon ng gamot, ang kamera sa inauguration, ang talumpating may linyang walang maiiwan, at gusto niyang mainis sa sarili kung bakit minsan ay naniwala siya roon, kahit saglit lang. I-play natin ang natitirang files bago dumating si De La Cruz, sabi niya sa wakas. Ayokong siya ang unang makarinig ng buo bago tayo. Tiningnan siya ni Mateo, at may saglit na dumaan sa pagitan nila na hindi simpleng pagtutulungan lamang, kundi pagkilala na pareho na silang lagpas sa puntong pwede pang magkunwaring nadamay lang. Tumango si Elena at muling pinindot ang pangalawang audio file. Mas maikli iyon.
May tunog ng sasakyan sa background, marahil nasa loob ng kotse. Unang boses na narinig ay si Goryo, pagod at irritable. Hindi ako lalabas nang wala akong hawak. Alam mo namang kapag sumablay si kuya, ako ang unang lalaglag. Sumunod ang boses ni Mang Tano, mas kalmado, mas nakakakilabot sa pagiging ordinaryo. Hindi ka malalaglag kung marunong kang tumahimik. Madali sa'yo sabihin. Ikaw ang marunong maglinis. Ako ang nasa field. Nagkatinginan sina Mateo at Elena sa salitang iyon. Field. Ganoon nga ang gamit sa likod ng litrato. Nagpatuloy si Goryo. At sakayang si Rafael, hindi na mapagkakatiwalaan. Kapag gipit na, kahit sino ibebenta niyan. Lahat naman ng may pwesto, ganyan kapag hamina ang kapit, sagot ni Mang Tano. Kaya nga kailangan mong unahan. Ilang segundong statep. Pagkatapos ay boses ni Goryo, mas mababa. Paano yung babae? Napatigas ang likod ni Elena. Huwag mong idamay yun hanggat hindi kailangan, sagot ni Mang Tano. Ang kailangan lang natin ay ang folder at pirma. Pero alam na niya, mas alam ng mga babae kung paano mabuhay ng tahimik kapag may kahihiyan sa pamilya. Mas problema ang mga lalaking may ambisyon. Napakuyom ang kamay ni Elena. Si Lyra ay dahan-daang napalingon sa kanya at doon nakita ang mapusyaw ngunit malinaw na galit na matagal nang tinutulungang mabuhay ng disiplina. Hindi dahil lamang sa pang-aabuso sa lihim ng anak nila, kundi dahil sa kabastusan ng tono ng mga lalaking sanay gawing taktika ang katahimikan ng babae. Ay stop mo, sabi ni Elena, at sa pagkakataong ito ay hindi na niya itinago ang panginginig sa boses. Pinatay ni Mateo ang audio. Ilang segundo silang walang imik. Sa labas ng study room, may narinig silang mahinang tunog ng pinggan, marahil ang Katie wala ay naghahanda ng tubig o kape, at ang ordinaryong tunog na iyon ay halos nakapanlumo sa pagiging normal nito kumpara sa bigat ng laman ng silid. Anak ko ang tinutukoy nila, mahina ngunit malinaw na sabi ni Elena. Alam nila mula pa noon. Hindi ito tanong. Hindi rin simpleng realization. Isa iyong uri ng pangungusap na kapag nasabi na ay tuluyan ng nagbabago ang hugis ng nakaraan. Kaya pala gusto niyong pigilan si Rafael, sabi ni Lyra. Tumawa si Elena ng maikli at pagod. Gusto kong pigilan. Nurse, matagal ko siyang gustong pigilan. Ang totoo, matagal ko na ring gustong iwan. Pero sa mga pamilyang tulad ng sa amin, hindi lang tao ang iniiwan mo. Iniiwan mo ang apelyido, mga utang na loob, mga tauhan, mga benepisyong nakaasa sa pangalan, mga anak na sanay sa isang anyo ng buhay. At sa gitna noon, natututo kang tawaging pagtiis ang unti-unting pagkasira mo. Tumiklap ang lalamunan ni Lyra. Hindi siya lumaki sa mundong iyon, pero kilala niya ang anyo ng pagtiis. Sa mas mababang anyo lang. Sa mga inang nagpapatuloy sa asawang lasenggo dahil may anak. Sa mga kapatid na tumitigil sa pag-aaral para may maipakain sa bunso. Sa mga pamilyang inuuna ang hiya kaysa sumbong kahit may nasasaktan na. Nagkaiba lang ng address at presyo ng damit. Pareho pa rin ang tanikala. May isa pang file, sabi ni Mateo. Hindi para putulin ang emosyon kundi dahil alam niyang mas lalo silang lulubog kapag pinatagal ang paghihintay. Binuksan nila ang huling audio. Sa umpisa ay halos wala. Mahinang ugong lang, parang nasa bulsa ang recorder. Tapos ay yabag, kaluskos ng pinto, at pagkatapos, boses ni Rafael, mas mababa, mas alerto. Nasaan ang folder? Nasa ligtas na lugar, sagot ni Goryo. Hindi yan sagot, hindi rin sagot ang maayos natin ta. Nagsalita si Rafael ng madiin. Nag-usap na tayo. Ibibigay ko ang hinihingi mo. Huwag mo nang gagalawin ang bata. Hindi ako ang may gustong gumalaw sa bata, mabilis na sagot ni Goryo. Kuya mo, bulong ni Mateo bago pa niya napigilan ang sarili. Nagpatuloy ang audio. Huwag mong ilagay sa bibig ko ang gusto mong palabasin, sabi ni Mang Tano, malinaw na ngayon ang boses, malapit na sa recorder. Ang gusto ko ay matapos ang sabit. At ikaw, Rafael, ang pinakamatagal ng sabit. Kung mawala ako, mas lalong dudumi lahat. Mali ka, sagot ni Mang Tano. Kapag nawala ka, mas madaling magkanya-kanya. Narinig nila ang biglang pagaspas, marahil paggalaw ng katawan, pag-atres ng upuan, tapos mahinang dagandong na tila may nataman sa dingding. Anong ginawa mo? Sigaw ni Rafael. Kasunod noon ay putol-putol na ingay, nagkagulo. May babae ring boses sa malayo na hindi malinaw kung mula sa hallway o sa device mismo,
at pagkatapos ay ang matinis na putok na tila mas sumisikip sa tenga dahil sa speaker. Napapikit si Lyra. Kasunod agad noon ay isang hinga, tila may nahulog, at boses ni Goryo na nagpanik na. Hindi ko sinasadya. Pumutok tinapunan ni Mang Tano ng putol na salita ang kasunod. Lumabas ka. Pero lumabas ka. Gago. Tapos ay yabag, kalabog ng pinto, at ang huling malinaw na linya bago maputol ang file, iiwan mo sa tanod. Siya ang mas madaling lunurin. Pagkatapos noon ay static na. Hindi gumalaw si Mateo. Hindi siya huminga agad. Sa pandinig niya ay parang nag-iwan ng tunog ang linyang iyon sa hangin ng silid, paulit-ulit, mabagal, parang bakal na hinihila sa semento. Siya ang mas madaling lunurin. Hindi pala tsamba. Hindi pala simpleng malas. Hindi pala isang baril lang na bumalik sa kanya sa maling gabi. Isa siyang planadong tapunan. Isang taong sapat ang lapit sa eksena para maging kapanipaniwala, sapat ang hina ng proteksyon para walang magtatanong kung bakit siya ang ibinagsak. Narinig ni Lyra ang biglang paghinga niya, iyong klase ng hinga kapag ang tao ay pilit inuunahan ang pagkabasag ng sarili. Mateo mahina niyang tawag. Hindi siya tumingin. Sa halip ay pinisil niya ng mariin ang gilid ng mesa hanggang namuti ang mga buko. Sa loob-loob niya ay sunod-sunod ang mukha, sinika sa unibersidad, naka-uniform na paulit-ulit sinasabing konting tiis na lang, ang nanay niya sa plastic na tsinelas, nakapila sa remittance center, ang sariling mukha niya sa salamin tuwing umaga, palaging pagod pero pinipilit gawing payapa ang anyo para walang magtanong. Lahat sila ay ilang hakbang lang pala mula sa pagkalunod sa kasalanang matagal nang niluluto ng mga lalaking hindi man lang aalalahanan ang buong pangalan nila kapag oras na para magsakripisyo ng maliit. Kaya kanya pinabalik sa CCTV, mahinang sabi ni Lyra, unti-unting nauunawaan ang kabuuan. Hindi para iligtas ka, para malaman niya kung may natira pang butas sa plano. Tumango si Mateo ng bahagya, hindi dahil tanggap niya na, kundi dahil wala nang saysay ang pagtanggi sa eksaktong anyo ng sariling gamit. At kung nahanap ko at natakot ako, baka ako mismo ang magdala ng ebidensya sa mali. O itapon, sabi ni Elena. At sa parehong paraan, malilinis siya. Tumayo siya ng tuwid at biglang tila bumalik sa kanya ang dating pino at mapanganib na kontrol, ngunit ngayon ay mas malinaw kina Mateo at Lyra na ang kontrol na iyon ay hindi dahil malamig siyang tao, iyon ang anyo ng isang babaeng matagal nang natutong maging matigas dahil walang ibang gagawa ng matitigas na desisyon para sa kanya. Kapag dumating si De La Cruz, hindi na tayo pwedeng hati-hati ng kwento. Kailangan iisa. At ano ang iisang kwento? Tanong ni Mateo, may pagod at pait sa boses. Ang buong totoo. Napatingin si Elena sa kanya ng diretso. Hindi buo. Wala nang buo. Ang meron, sapat para hindi kayo mabaon mag-isa, at sapat para hindi mailibing ulit ang ginawa nila. Natawa siya ng mapakla. Pareho pa ring may ibinibitin. Oo, sagot ni Elena. Dahil kahit ngayon, may anak akong kailangang harapin. May isang pamilyang alam kong dudurugin ng media kapag inilabas ko lahat. At may isa pang batang babae na hindi humiling maging ebidensya. Wala siyang maisagot doon. Sapagkat sa dulo, kahit gaano kasakit ang katotohanan, naroon pa rin ang timbang ng mga inosenteng madudurog sa paraan ng paglabas nito. Hindi malinis ang batas. Hindi rin malinis ang pagsasabi ng totoo. Ano ang iiwan? Tanong ni Lyra. Ang tungkol sa anak, hindi ko itatago kung iyon ang motibo, sabi ni Elena, pagkatapos ng mahabang segundo ng pananahimik. Pero hindi ako magbabanggit ng pangalan hanggat hindi kailangan sa affidavit. Hayaan muna nating protektahan siya ng katahimikan na hindi na kontrolado ng mga lalaking ta. Tumingin siya kay Mateo. At ang tungkol sa baril mo, sasabihin natin ang totoo. Na nasa iyo dati, na nawala sa sirkulasyon mo. Na matagal kang ginamit, umigting ang panga ni Mateo. Parang ang dali, hindi madali, putol ni Elena. Pero kapag sinubukan mong itago pa yan, ikaw ang unang dudurog sa sarili mong depensa. Napayuko siya. Alam niyang tama. Ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang pagsang-ayon. Maya-may may tunog ng sasakyan sa labas, gulong sa graba, kasunod ang pagbukas at pagsara ng gate. Sabay-sabay silang napalingon sa bintana. Dumating na si De La Cruz. Ngunit hindi lang siya ang bumaba sa sasakyan. Kasama niya si Gabriel. Bumagsak ang mukha ni Elena sa isang tinging hindi niya naitago. Galit, pagkabigla, at higit sa lahat, pagkabigo sa sarili dahil alam niyang may isang pas siyang naunahan na siya.
Sinabi ko sa kanyang huwag magsama ng iba, bulong niya. Bakit sinama niya? Ngunit ang mas nakakatakot ay mukhang hindi si De La Cruz ang nagsama kay Gabriel, sa paraan ng pagkakadiretso ng lakad ng anak niya, sa higpit ng balikat nito, at sa mabilis na pagbukas nito ng sariling pinto, mukhang ito ang nagpumilit sumama. Tapos na, mahinang sabi ni Elena. Hindi pa, sagot ni Lyra, pero alam niyang mali ang tunog noon kahit sa sariling tainga. Mabilis ang mga sumunod na segundo. Bumukas ang pinto ng study room bago pa man sila makapag-ayos ng mesa. Naunang pumasok si Gabriel, basa ang balikat ng mamahaling polo dahil sa ambon, mapula ang mata, at malinaw sa mukha niyang matagal na siyang may hinala at ngayon ay dumating lamang para kumpirmahin ang pinakakinatatakutan niyang anyo ng pamilya nila. Sa likod niya ay si De La Cruz, hingal mula sa pagmamadali ngunit alerto pa rin ang tingin, mabilis sumisilip sa mesa, sa folder, sa drive, sa mga mukha nilang tatlo. So totoo nga, sabi ni Gabriel, at ang boses niya ay mahina lamang ngunit mas mapanganib dahil doon. May tinatago ka nga, Maria. Gabriel, makinig ka muna ilang taon. Putol niya, lumapit sa mesa, nakita ang litrato, ang papeles, ang audio screen. Ilang taon mo kaming pinamuhay sa kwentong kalahati lang pala. Hindi agad nakasagot si Elena. At sa katahimikang iyon, mas marami pang nasabi kaysa anumang paliwanag. Si Gabriel ay napatawa ng tuyo, iyong klaseng tawa ng taong hindi pa umiiyak pero malapit na dahil nasasaktan ang yabang, hindi ang luha. Si Dad ba? May anak sa labas. At alam mo at tahimik ka. Kumurap si Elena, at doon lamang nakita ni Lyra na ang mga mata nito ay namumuo na rin. Tahimik ako para mabuhay kayong dalawa nang hindi nadudurog sa putikan ng ama mo. Hindi mo kami pinrotektahan, sagot ni Gabriel, umiigting ang boses. Pinili mo lang kung anong kasinungalingan ang mas komportable. Ang tama ng linyang iyon ay literal na nagpatikwas sa dibdib ni Elena. Hindi siya umatras, ngunit ang mukha niya ay tila biglang tumanda ng ilang taon sa iisang sandali. Si De La Cruz ay umabante. Sir, ma'am, kailangan ko munang kunin ang ebidensya at itala ang statement niyo bago tayo wala munang gagalaw. Mula sa bukas pang pinto sa likod ni De La Cruz ay may isa pang boses. Mabagal, pamilyar. Nang lumingon si Mateo, naroon si Mang Tano sa pasilyo, basa ang tsinelas sa ambon, nakasandig lang na para bang bumisita sa bahay ng kamag-anak at hindi sa eksena ng unti-unting pagsabog ng lahat ng itinago nila. Sa likod niya ay dalawa pang armadong lalaki na hindi naka-uniform ngunit hindi kailangang ipakilala kung para saan naroon. Naramdaman ni Mateo ang pagigting ng buong katawan, ngunit kakaiba ang sumunod na pakiramdam, hindi na puro takot. Pagod din, galit din. Iyong uri ng pagkapagod na kapag umabot na sa sukdulan ay hindi na nanginginig, naninigas na lamang. Atres, Tano, sabi ni De La Cruz, inilalapit ang kamay sa baywang kung nasaan ang baril. Nasa maling bahay ka, maling bahay. Ulit ni Mang Tano, bahagyang ngumisi. Hindi, iho, dito nga nagtatapos ang mga bagay na matagal nang hindi marunong umuwi. Tumingin siya kay Mateo. At sa tinging iyon ay naroon ang huling pagtatangka ng matandang lalaki na ipaalaala ang dating hierarchy nila. Ibigay mo ang drive. Hindi gumalaw si Mateo. Sa kaliwa niya ay si Lyra, hawak ang folder. Sa harap niya ay si Gabriel, galit at wasak ang mga paniniwala. Sa kanan ay si Elena, nakatayo pa rin kahit harap-harapan ng binabawi ng anak ang lahat ng pagsisikap niyang panatilihing buo ang pamilya. At sa gitna ng lahat ay si De La Cruz, isang pulis na posibleng matuwid ngunit tao pa rin kayang mabaril. Ang susunod na desisyon ay hindi na tungkol sa kanya lang. Iyon ang unang malinaw niyang naisip. Kung aabante siya, may pwedeng mamatay. Kung uurong siya, may siguradong mababaon. Mateo, tawag ni Mang Tano, at sa boses nito ay may halong babala at matandang pamilyar na pag-angkin, huwag mo nang palakihin. Uuwi pa ang nanay mo mamaya. Tumiklap ang sikmura niya. Narinig ni Lyra ang maikling paghinga niya at naunawaan agad ang banta. Hindi na abstrakto. Hindi na sistema lang. Pamilya na niya mismo. Ganyan ka talaga, sabi ni Mateo, at sa unang pagkakataon ay malinaw, malakas, at wala nang paggalang ang boses niya sa nakatatanda. Kapag hindi ka masunod, nanay ang uunahin. Bahagyang nawala ang ngisi ni Mang Tano. Ang tawag dyan, pagpapaalala. Ang tawag dyan, duwag. Mabilis ang mga sumunod.
Umabante ang isa sa mga tauhan ni Mang Tano. Kasabay noon ay hinayla ni De La Cruz ang baril at sumigaw ng, "Pulis! Baba ang kamay!" Napasigaw si Lira. Si Gabriel ay napaatras ngunit sa maling direksyon, napaharang sa gitna. Si Elena ay automatikong hinayla ang anak, at sa isang kisap mata ng gulo, si Mateo ang unang gumalaw papunta sa mesa, kinuha ang drive, at walang oras para mag-isip pa, ibinato niya iyon kay De La Cruz sa kabilang gilid. Sumunod agad ang putok, isang beses, matalas, nakakabingi sa nakakulong na silid. Hindi agad naintindihan ni Lira kung sino ang tinamaan hanggang marinig niya ang pagdaing ni Gabriel at makitang namumula ang puting damit nito sa bandang balikat habang hawak siya ni Elena na tuluyang nawalan ng composure at sumigaw sa paraang hindi na pang-asawa ng politiko, kundi pang inang nawalan ng lahat ng depensa. "Anak ko," nagkaroon ng pangalawang putok, pero ngayoy mula kay De La Cruz, tumama sa dingding malapit sa pinto at nagpagulantang sa mga armadong tauhan. Sumugod ang driver at isang bodyguard ni Elena mula sa labas nang marinig ang ingay. Nagkagulo ang pasilyo. Sa gitna ng lahat, si Mateo ay hindi na nag-isip. Hinablot niya ang mabigat na brass lamp sa side table at inihampas iyon sa braso ng lalaking pinakamalapit kay Mang Tano. May kalabog, may sigaw, may pagkalaglag ng baril sa sahig. Ngunit kasabay ng pag-ikot niya ay naramdaman niya ang isang matinding tama sa tagiliran, parang mainit na martolyong tumama paloob. Napahinto siya, nawalan ng hangin. Paglingon niya, si Mang Tano mismo ang may hawak ng maliit na baril, at sa mukha nito ay wala ng ngisi, wala ng pag-angkin, puro desisyong matagal ng sinanay sa sarili. "Sabi sa'yo, huwag mo nang palakihin," mahina nitong sabi. Hindi niya naramdaman agad ang sakit. Ang una niyang naramdaman ay pagkabigat ng tuhod, pagkahina ng ilaw, at sa kakaibang paraan, pagkagan ng isang bahagi sa dibdib hindi ginhawa, kundi pagtatapos ng paghahabol sa sarili niyang hiya. Naramdaman niyang may humawak sa kanya. Si Lira. "Mateo, tingnan mo ko." Sigaw nito, nanginginig na ang boses, may dugo na sa kamay. Sa sahig, si Gabriel ay umuungol, si Elena ay hati ang atensyon sa anak at sa eksenang tuluyang sumisira sa bawat pinili niyang itago, at si De La Cruz ay nakatutok pa rin ng baril kay Mang Tano habang sumisigaw ng, "Baba! Baba ang baril!" Sa labas, may mga yabag na papasok, mga tauhan, kay-tiwala, kung sino-sino. Ang bahay na dating tahimik ay puno na ngayon ng sigaw, utos, iyak, at metalikong amoy ng dugo. "Lira," hingal ni Mateo, at sa bawat salita ay pakiramdam niya ay may kumakales sa loob ng katawan niya. Gusto niyang sabihin ang maraming bagay. Tungkol sa baril, tungkol sa nanay niya, tungkol sa kung gaano siya nagsisisi. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Lira, puno ng takot ngunit hindi siya iniiwan, iisa lang ang lumabas. "Huwag mo kong takpan." Napapikit si Lira ng mariin, luha at pawis magkasama sa pisngi. "Tumahimik ka, pakinggan mo ko." Hinawakan niya ang pulsuhan nito kahit nanghihina na ang kamay. "Sabihin mo lahat." Nanginginig ang labi ni Lira. "Mateo, lahat." Sa tabi nila ay narinig niya ang boses ni Elena, paos at wasak, habang niyayakap si Gabriel na namimilipit sa sakit. "Tingnan mo ko, anak, tingnan mo ko. Nandito ako, nandito ako." At sa paulit-ulit na linyang iyon ay naroon ang huling pagbabayad niya sa mga taon ng pagtatakip, hindi pera, hindi pangalan, kundi pag-amin sa anak na ang natitira na lamang ay presensya. Sa dulo ng silid, sa wakas ay nadisarmahan si Mang Tano at isinubsob sa sahig ng pinagsamang puwersa ni De La Cruz at ng bodyguard. Ngunit walang tagumpay sa tanawing iyon. Tanging huli na, tanging mahalang kapalit, tanging katotohanan na dumarating ng may dugo. Lumapit si De La Cruz kay Mateo ng mabilis, sinubok ang tapalan ng sugat gamit ang sariling panyo habang sumisigaw sa ibaba para sa ambulansya. Napatingin si Mateo sa kisame, sa lumang kahoy, sa mga bitak na dati sigurong hindi pinapansin ng may-ari dahil maliit lang naman. Naalala niya ang bahay nila, ang bitak sa pader sa itaas ng electric fan, ang nanay niyang laging sinasabing huwag pansinin dahil wala namang pangpahid, at sa sandaling iyon ay naisip niyang ganoon pala talaga ang lahat, ang maliliit na bitak na hinahayaan mo dahil hindi pa naman bumabagsak ang bubong, hanggang dumating ang bagyong hindi mo kayang pigilan at doon mo makikitang matagal nang marupok ang buong kisame. Humirap ang paghinga niya. Si Lira ay nakadikit pa rin, umiiyak na ngunit tuloy pa rin sa pagdiin sa sugat, at si Elena, sa kabila ng sariling guho,
ay napatingin sa kanila at nakita ni Mateo sa mukha nito ang tahimik na pangako ng isang taong alam nang wala na siyang karapatang tumingin sa iba bilang collateral lamang. Hindi na niya narinig ng buo ang mga sumunod na utos. Ambulansya, press, secure the scene, evidence. Tanging ang hawak ni Lyra at ang bigat ng sariling katawan ang malinaw. At sa huling sandaling nanatili pang buo ang kamalayan niya, naisip niyang walang malinis na dulo. Hindi siya mapapawalang sala ng isang pag-amin. Hindi rin maliligtas ng paglabas ng folder ang lahat ng nadamay. Si Gabriel ay mabubuhay na may sugat at bagong pagkamuhi sa sariling apelyido. Si Elena ay babangon sa isang pamilyang hindi na mabubuo sa lumang anyo. Ang batang itinago nila sa probinsya ay mahahagip pa rin ng alingawngaw ng iskandalo kahit gaano pa nila pagtakpan ang pangalan. At si Lyra, na dapat sanay nurse lang sa isang maliit na center, ay habang buhay nang magdadala ng gabing ito sa paraan ng paghawak niya sa mga pasyente, sa paraan ng pagtingin niya sa mga donasyon, sa paraan ng pagdududa niya sa bawat lalaking mag-aalok ng tulong na walang kapalit. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi na mababawi ni Newman, ang katotohanang hindi na nila hinayaang iba ang magsulat mag-isa. Nang lumipas ang mga sumunod na buwan, kumalat ang kaso na parang apoy sa media at korte, ngunit hindi lahat ng detalye ay naging publiko, may mga pangalang pinigil habang may mga dokumentong inilatag, may mga testimonya na tinabas ng abogado at may mga gabing si Lyra ay muling gigising dahil naririnig pa rin ang putok sa pagitan ng static ng electric fan. Namatay si Rafael nang hindi na muling lubos na nagkamalay. Nakulong si Mang Tano at kinasuhan si Goryo matapos matagpuan sa isang safe house sa Bulacan dala ang bahagi ng mga papeles at perang hindi niya naitakas. Si Gabriel ay nakaligtas ngunit tumalikod sa foundation, sa negosyo, sa lahat ng larawang may ribbon at ngiti. Si Elena ang humarap sa pagbuo ng pangalan nila, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi bilang asawa sa likod ng podium kundi bilang taong nagsabi sa publiko, sa korte, at sa mga anak niyang may mga bagay na pinili niyang itago at iyon ang pinakamahal na pagkakamali ng buhay niya. Si Mateo ay hindi na nakabalik sa barangay post. Nabuhay siya, ngunit ang tama sa tagiliran at ang kaso sa pangalan niya ay nag-iwan ng pilat na hindi na pangkaraniwang trabaho ang kayang buhatin. Sa halip, natuto siyang mabuhay ng mabagal, may bitbit na hiya na hindi tuluyang nawala ngunit hindi na rin niya hinayaang maging tali sa leeg. At si Lyra, sa tuwing dumaraan siya sa lumang health center na inayos muli at may bagong pintura na, naamoy pa rin niya kung minsan ang antiseptic na humahalo sa gunpowder kahit wala naman doon. Ngunit tuloy siya sa pagpasok, tuloy sa paghawak sa pulso ng mga pasyente, tuloy sa pagtingin sa mata ng mga tao bago magtanong, dahil may mga gabing sumisira sa dating payak mong paniniwala, at pagkatapos noon, ang natitira na lang ay ang pagpiling huwag ka ring maging bahagi ng susunod na pagtatakip. Sa isang maulang hapon makalipas ang halos isang taon, bumalik siya sa maliit na tindahan sa tapat ng center at nadatnan ang matandang babae na nag-aayos ng paninda. Tahimik na ulit, sabi ng matanda nang hindi tumitingin. Tahimik lang sa labas, sagot ni Lyra. Ngumiti ng bahagya ang matanda at nag-abot ng candy na parang noon pa man ay alam niyang darating ang sagot na iyon. Kinuha ni Lyra ang candy, tumingin sa kalsadang Daisy pinangyarihan ng putok at pagtakbo at mga lihim, at saka huminga ng malalim. Hindi nawala ang mantsa, hindi naging malinis ang dulo. Pero sa wakas, hindi na ito nakatago sa dilim.